Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Antipas sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa bayan ng Antipas. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 88 kabanata, ang talata po ay 4. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilagak, ang aking katulad ay mahina na't ubos na ang lakas. Ibinilang ako niyong malapit ng sa hukay ilaga. Ibinilang ako iyong malapit ng sa hukay ilaga. Ang aking katulad ay mahina na ubos na ang lakas. Ang aking katulad ay mahina na ubos na ang lakas. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon. Minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala habang aming itinudulog sa iyo ang bayan ng Antipas sa probinsya ng Cotabato. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Antipas nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming hiling, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Antipas. Maraming salamat po aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 49 na kabanata. Ang talata po ay 3 at 4. Si Ruben, ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling, ay pinakamalakas. Mapusok sa loob, paha ang katulad, bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang kinabukasan ng panganay ng nunong hapon na walang iba kundi si Ruben. Siya po ang
panganay at sinasabing pinakamalakas sa lahat ng supli. Ngunit siya po ay mapusok. Ano po? At baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Alam niyo po, may mga ganito tayong tao na kilala. Ano po? Na sila po medyo ang kanilang leanings ay nandoon sa emotional side. Ano po? Ito yung mga kakilala natin na nauuna sa kanila yung pakiramdam na kahit nakapikit sila, masasabi nila kung ano yung nasa paligid nila. Ano po? At maaaring hindi naman totoo yun, pero yung imaginations na meron sila dahil dun sa taas ng kanilang emotional quotient, maganda naman yun, no? Mataas yung emotional quotient. Pero yung logic kasi, yung katotohanan ng mga nararamdaman, naiisip, di ba po? Napapaliwala ang lahat ng ito kasi nananahan na lang dun sa pakiramdam. Isipin nyo na lang, kapag babaha, meron bang pinapatawad? Di ba wala? Pagka nagbaha, lahat binabaha. Yun lang. Iba-iba ng effect ang baha kasi depende sa kalagayan ng lugar. May mga lugar na mataas. So, kahit magkaroon ng baha, hindi sila napapano kasi nasa mataas sila na lugar. Pero yung mga nasa mababa, na kahit maliit lang ang baha, konti lang ang baha, apektado sila kasi nandun sila sa mababang lugar. Ano po? Pero, nga yung sinasabi natin, lahat binabaha. Ano po? So, hindi namimili ang baha ng lugar. Lahat na apektuhan. Pero, nga yung sinasabi natin, depende sa pagkakaayos ng lugar para dun sa epekto ng baha. Okay? So, ako po ang naging kaunawaan na tinanggap ko galing sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay bantayan yung aking emosyon. Kinakailangan kong maging maingat, mapagbantay. Alam niyo, isa sa mga kadahilanan ayon sa isang pagsasaliksik, isa sa mga kadahilanan kung bakit ang mga tao ay nagkakasakit, dahil dun sa kanilang pakiramdam, dahil dun sa emosyon na tinataglay nila. At may mga pagkakataon na hindi naman marapat yung emosyon na meron sila, pero dahil wala na nga silang magawa, ano? Nasanay na sila. So, naaanod na sila nung kanilang emosyon. Nasasanay na sila na kung ano yung maramdaman nila, kung ano yung maisip nila pa. Doon na sila lumalaki. Nakakalungkot po ito sapagkat yung mga tao na nasa ganitong sitwasyon, nangangailangan po sila ng tulong. Pero, sa kadahilan ng hindi madaling aminin na sila po ay may problema, na sila po ay may pangangailangan, na sila po ay mahina sa bahaging ito. Aba, ayun po, nakikita na lang natin sila bulagta. Hindi po pisikal, pero kapag nakikita natin yung mga ganitong klase ng tao ang nasa isip natin, ayun, bulagta na siya. Ano po? Kasi nadadala sila yung kanilang emosyon. Ano po? At alam niyo po, si Ruben ganito siya. Kaya ang sabi ni Jacob sa kanya, sa kabila nito, ako,
Mukhang napakadakila ng mga pangyayari sa kanya, itinulad siya sa baha, ano po, at yung kung ano daw yung mapusok siya, yung madaanan niya sumasambulat, pero hindi siya sisikat, hindi siya mangunguna, hindi siya matatanya. Pero nyo, no? Meron ka palang tinataglay na kakayahan, no? Sa emosyon, pero, ano sabi? Hindi ka sisikat, hindi ka mangunguna, hindi ka matatanya. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ay binasa. Ayun. Kasi merong isang pangyayari na kasi po yung edad ni Ruben, kasi siya nga yung panganay, eh, syempre yung mga aliping, noong mga panahon nila, baka bata pa yung iba, so baka malapit yung edad sa kanya. Nung alipin nung kanyang nanay, pinagsamantalahan. So, sabi ng tatay niya, kasi hinamak mo ko nung ah, ginawa mo ito. Yung dangal ng kanyang aliping asawa, winasak. Alam niyo po, sa kasalukuyan, hindi naman lahat yung mga ganitong karanasan yung nangyayari. Pero yung panghahamak ng mga anak sa mga magulang, baka akala niyo po balewala yan. Mga anak, napakahalaga na ginaganap natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, Efeso 6:1-2-3. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, itong unang utos na may kalakip na pangako. Giginhawa ka, hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Pagpapalain ka ng Panginoon. Paano mo mararanasan ang lahat ng ito kung hinahamak mo ang mga magulang mo? Dala ko po yung isang anak na hindi naman kayo nagpaaral sa akin eh. Sabi dun sa kanyang magulang, no? Kasi matalino ako. So, nakaya kong sarili ko na pag-aralin. So, pinaliwala niya yung ah, ginawa nung kanyang mga magulang sa kanya. So, mukhang tama naman siya, pero pagka nakita mo yung buhay na itinapapamuhay niya, mukha lang siyang meron, pero sa totoo, wala siya. Kasi yung pag-ibig na hinahanap niya, kahit na anong hanap niya, hindi niya matagpuan. Kasi ito'y matatagpuan lamang sa piling ng Panginoon kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo po, samantalang ang ating programa ay pananalangin, tayo po ay patuloy na nananawagan sa bawat isa na kalinghain at unahin ang ating mga pamilya. Huwag tayong pumayag na mabaliwala yung ating mga kamag-anak. Ano po? Samantalang totoo na yung sitwasyon, kasi siyempre ayaw naman natin na mabaliwala, no, yung ating ah, pamumuhay. So, ito na nga yung sinasabi natin kasi ang totoong nagpapalaki sa mga bata sa panahong ito ay yung mga bata nung nakaraang panahon. Kaya, usually po, ang sinasabi ng mga magulang, ayaw nila na maranasan ng mga anak nila yung hirap,
yung sakit na dinanas nila. Isipin niyo po, kapag ganun yung sitwasyon, mabe-baby. Ano po? Kaya alam niyo po tayo ang panawagan talaga natin, idisiplina ang mga anak sa kapamaraanan ng Panginoon. Yung pag-ibig, may pag-ibig pa rin. Kasi alam niyo po, hindi pwedeng gagawa tayo ng bagay na makakasakit lang. Dapat may pagtutuwid. Dapat may pagtuturo. At ito'y posible kapag ginawa ang pagdidisiplina ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang atin pong panawagan, mga kapatid, anak ka ba? Patuloy na igalang ang iyong mga magulang. Ipagkaloob sa kanila, naalala ko lang na sambit ko na to isang beses, no? Pero gusto ko lang ulit. Yung, yung pagsuporta sa magulang. No? Alam nyo, ako po'y naniniwala, hindi naman nangangailangan ng malaking pera ang mga magulang. Ano po? Kahit na may pera ang magulang, ano ba naman yung 500 o 1,000 na ibibigay mo sa magulang mo, no? Tapos, hayaan mong ma-enjoy niya o kung itabi niya o kung ano gusto niyang paggamitan, hayaan mo siya. At sa ganitong paraan, hindi mo naman siya sinusuportahan sa bisyo niya, no po? Yun lang nililiwanag natin, hindi pang bisyo yung bigay ng anak. Pero, ito yung para kilalanin at ito yung pagiging grateful. At ito yung mga binhi na itinatanim sa mayamang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y tunay na nagpapasalamat sapagat ang inyong salita ay patuloy na buhay, kumikilos sa bawat isa sa amin. Kami po ay naliliwanagan, nagkakaroon po kami ng kaunawaan, dahilan upang kami ay lumakad sa katwiran ng aming Panginoon. Gusto kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad, Ama, sapagkat Lord, gusto namin ganapin ang iyong naisin sa aming mga buhay. Ang aming hiling, Panginoon, tunay, ikaw po ay magtagumpay sa buhay ng iyong mga lingkod. And by faith, Father, we just entrust unto you yung sitwasyon, yung kalalagayan namin, Panginoon. Lord, yung mga anak na walang ganap na kaunawaan kung paano ipaparanas yung pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ikaw po ang magkaloob, Panginoon, ng pagtuturo. Ikaw po ang magkaloob ng karunungan upang tunay ang landas ng katwiran ng kanilang takaran. Habang amin din pong itinutulog sa iyo, ang bayan ng Antipas sa probinsya ng Cotabato. Idinadalangin namin ang katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Antipas. Kumilos ka po. Magkaroon ng pagkakaunawaan. Lord, ng pagpapakumbaba. Dasal namin ang pag-ibig na mag-umapaw. Hiling din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan upang tunay dumaloy ang iyong kalwalhatian sa bayan sa pangalan ni Jesus. Dalangin din namin, Panginoon, ang iyong pangunguna upang tunay maitatag ang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Antipas. And so we declare the fire of revival in Jesus' name. Yan mo pong dumali ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila. Tayan mong maranasan din po ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Lord, kumilos ka. Lord, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao.
at kilalanin namin yung pagkatawag mo sa amin as the launching pad of the gospel, as a missionary, sending country, as the America of Asia, the height of its glory. Dasal din namin ang pagsama, pangunguna at pagkilos mo sa lahat amang Diyos ng mga bayan, Lord God, ng mga probinsya sa aming Pilipinas. Lord, dinudulog namin sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming at sa pagkakataon, Panginoon, na sila hindi lumalakad sa iyong katwiran, ikaw pong gumawa ng paraan na sila, Panginoon, ay ihatid sa landas ng katwiran. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International, Institute States. Lord, diling namin na maipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng mga gawain. Ngayon din po ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig, kasama ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo, Panginoon, na taglay nilang yung kapangyarihan upang lumakad sila sa iyong katotohanan. Dasal din po namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ang mga bayang ito. Ibaba mo ang iyong Santong Espiritu at patuloy na maipayag ang iyong katwiran sa mga landas na nadidiliman. Dalangin din po namin na kumilos ka sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo ang mga bayang ito at hayaan mong ibaba ang iyong Santong Espiritu na maranasan nila ang iyong pagsama at pangunguna. Kainin mo sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fire of revival as we declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugod mo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Maraming salamat sa inyong pagsama at sa lagi nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain po ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God.